Isa pong mapagpalang linggo sa ating lahat. Welcome po sa ating online celebration. So we celebrate dahil buhay ang Panginoon. So tinawag namin celebration, hindi service kasi parang iba pakinggan. Okay. Ayun nga po, ganito na naman ang ating setup ngayon. Nakakamiss yung magkakasama tayo together. Pero okay lang kasi may paraan naman na para iparating yung salita ng Diyos through online. At least na ma-maximize natin yung ating mga gadgets at social media na upang i-spread natin yung salita ng Panginoon. Yun nga po, nakakamiss lang. Pero kailangan natin sumunod sa ating local government para na rin sa ating kaligtasan. Yun nga, ang nag-iingat ay hindi mapapahamak. So napaka-importante po na tayo ay maging obedient dahil ino-honor ng Lord yung gobyerno natin dito sa mundo. So maging obedient po tayo, lalo na kapag ikaw ay follower ni Jesus. Dapat matino ka at sumusunod ka sa ating gobyerno. Na stay at home, yan. Enjoy nyo lang po. So at least nakakatipid tayo sa ating gastusin, di ba? Ng sabon, ng shampoo, transportation, di ba? At least sa bahay ka lang manonood ng preaching ko, di ba? Hindi ka nagagastos. But anyway, yun nga po. Kasi pa ako'y inatasan ng Panginoon na mag-share ng kanyang salita sa pagkakataong ito. Yun po, gusto ko po i-share sa inyo. Yung makikita po natin sa aklat ng Matthew. Ito po yung napaka-common na verse at napakadaling i-memory verse. So, I hope pag natapos itong preaching natin na to, kabisado mo na itong verse na to. So, sige po, basahin po natin. Matthew 6:33. Sabi po dito, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." O sa Tagalog po, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan nyo na kayo'y pag-arian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Sige po, ating pong ipanalangin na salita ng Diyos. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa po kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, at napakabuti mong Diyos na kami ay iniingatan mo, Panginoon. Lord, sa pagkakataong ito, sa pagbubulay-bulay at pag-aaral ng iyong salita, naway may matutunan po kami na i-apply namin ito sa aming pamumuhay, lalo na sa tamang direksyon, Panginoon, ang buhay namin, Panginoon. Ingatan niyo po ang mga kapatiran na nanonood, Panginoon, sa mga oras na ito, at nawa ang gabay ng Banal na Espiritu mo siya kumilos sa aming kalagitnaan ngayon. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ayun po. So, yan po yung ating pag-uusapan ngayon. It's all about Kingdom of God. Or kaharian ng Diyos. Napakalaga pong pag-usapan. Ang title po pala ng ating pag-uusapan natin ngayon ay Hindi Karaniwan ang Pinagharian. Nulit ko po, ang title natin ay Hindi Karaniwan ang Pinagharian. So yun, pag sinabi natin hindi pangkaraniwan, diba? Rare ka or naiiba ka, unique ka na nilalang, diba? So bago mo sabihin na rare ka or unique ka, hindi ka pangkaraniwan, malalaman natin sa pag-uusapan natin ngayon. So yun po, dito sa ating text sa Matthew chapter 6 verse 33. So ang concern dito is yung kingdom ng Panginoon. So napakalaga pong pag-usapan yun, lalo na pag ikaw ay Kristiyano, diba? Kailangan ang kingdom ng Lord ay nakikita sa iyong buhay. So ang tanong, ano nga ba yung kingdom? Ayan, so alam ko maraming nag-iisip, mga Kristiyano, ang tingin nila pag sinabing Kingdom of God,
ay ito ay may structure or may physical na appearance na makikita mo, 'di ba? Na merong king, then merong majesty, merong mga kawal, 'di ba? Mga ganong kaisipan. So, but pag-uusapan natin is yung kingdom na sinasabi ng Panginoon. So, medyo himayin din natin itong pinag-uusapan natin since isang verse lang naman siya. So, meron po akong nakita ditong 3 P. Ayan. Kung mababasa po natin sa Tagalog, ulitin ko po. Ayan. Ngunit, higit sa lahat ay pagsikapan nyo na kayo ay pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. So, yun po. Unang P po ang nakita ko dito. Diba? Sabi doon, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan. So, unang P po natin, unang puntos po natin is pagsikapan. So, pag sinabi pagsikapan, ito po ay utos. So, para malaman po natin yung background ng pinag-usapan natin, ang kausap dito ni Jesus is yung mga disciples niya. And pag pumurong ka ng konti ng isa pang chapter 5, ito po yung Beatitudes. Ba yung sinasabi ng Panginoon na dapat maging ugali at kung anong pananampalataya dapat ang meron ka. So, di ba yung ang mapalad, yan yung nababasa natin. Pag nabasa mo yan, then, yun nga po yung background is yung mga disciples po yung kausap dito ni Jesus. So, sabi niya dito, pagsikapan. Ayan, pagsikapan. Ano ba yung pagsikapan? Di ba ito po ay utos? Di ba? Kailangan maglagay tayo ng pagkilos or kaya effort. Yes, di ba? Sa mga Christian, save na tayo. Alam natin yun na sa pamamagitan ng biyaya at habag ng Panginoon, na save tayo, but we have to do something to be fruitful. Hindi ka automatically na may lalago, bigla kang babait, diba? Hindi automatically bigla kang magiging maamo dati, diba? Dragon ka kung kausapin, ngayon medyo may nagbago sa pag-uugali mo. So, ayun po. Pagsikapan. Ano yung pagsikapan? To be fruitful in our walk to the Lord. Sa realidad ng buhay ng tao, lahat tayo may, diba, pinagsisikapan. Itong gagamitin nating word na pagsikapan, dapat natin itong ma-achieve. So, yun, pag nagsikap ka, diba, parang may gusto kang ma-achieve or mabago sa'yo, lalo na, kunyari, sa literal na buhay natin. Kaya tayo nagsisikap dahil para sa pamilya, kumanda yung buhay natin, para ma-inspire natin yung iba, mag-inspiration. So, napakalaga po yung word na pagsisikap. Ibig sabihin, kailangan maging fruitful tayo. This is the command of the Lord. Ito yung primary concern, lalo na pag ikaw ay Christian. Ito yung primary, yung kailangan pagsikapan. Magsisikap ka sa iyong buhay Kristiyano, hindi para maligtas ka, bagkus ligtas ka na sa biyaya ng Panginoon. Pero ibig sabihin, how to express your faith. So, minsan tinuro ko yun pag sinabi natin sa faith, diba, kailangan involved dyan yung ating intellect, emotion, and will. Diba? Hindi lang yung faith mo is hanggang sa mind lang, hanggang sa heart lang. Kailangan ini-act mo. Diba? Kasi dun makikita yung fruit. What you believe, magre-result yan doon sa ina-act mo, sa sinasabi mo.
lalo-lalo na sa attitude. Ayan. So, sabi dito, yung utos ni Jesus, yung word na pagsikapan. Diba? Doon pala tayo sa word na pagsikapan. Yun yung first natin, pagsikapan ng alin. Diba? Sa English or seek, hanapin mo. Diba? Napaka halaga po yung naghahanap ka, nagsisikap ka para may makita ka. Diba? Minsan kasi hindi dapat, diba, pag yung pinagagalitan tayo ng magulang natin, ay hinahanap tayo, kasi sinasabi, huwag kasi bunganga ang pinanghanap, mata, diba? So, ating makita, diba, sa lalo na sa salita ng Diyos, yung kanya sinasabi, at ito'y may sa pamuhay natin. So, napakainam po na tayo ay magsumikap, mag-seek kay Lord. Then, ano nga ba? At alin? Ang tanong. Magsisikap para saan? At ano? Ito po. Pangalawa natin P. Pagsikapan yung una. Ang pangalawa is pagharian. Pagsikapan yung pagharian. So, kung mabasa natin sa previous sa the whole text neto ng chapter 6, tinalakay dyan ni Jesus yung tungkol sa pamumuhay natin. Diba yung ang title pa nga dun is Do Not Worry, diba? Yan na naman tayo sa worry, diba? Parang ang dami ko ng times na binanggit yan. So, nung una, sa chapter 6, pag binasa mo yan, tinatalakay dyan ni Jesus na huwag ka mag-worry tungkol doon sa mga necessities mo, sa surroundings, situation, o so, sa kung ano pa mang kinatatakutan mo. So, hindi yan yung kung sinasabi mong pinagharian ka ng Diyos, tapos nakikita sa'yo nung kapitbahay mo, negative, even na ikaw Kristiyano, puro negative, inaaway mo yung gobyerno sa Facebook, nagiging politician ka, diba? Minsan, ito rin yung pinakita sa akin ng Lord na masyado rin akong pakialamero pagdating sa mga na hindi ko naman linya na dapat ginagawa. So, kinorek ako ng Lord. Kaya ito yung message ko rin. May times din na kinokorek ako ng Lord na yan ba yung utak ng pinagharian ng Diyos? Diba? Kasi magre-reflect yan sa pag-uugali natin. Ito, ano ba yun? Yung kingdom of God. Sige po. Yan po yung question ko. Pinagharian ka na ba ng Diyos? Yan. Kung may sumagot ng oo, yung iba medyo question ulit sarili niya kung pinagharian. Yun. Sige po, malalaman mo kung pinagharian ka. And majority sa atin pinagharian, lalo na sa sitwasyon natin ngayon, pinagharian ng worry, pinagharian ng kasalanan, pinagharian ng temptasyon, ng takot. Ayan, madaling sabihin na pinagharian ako ng Diyos, pero lalabas at lalabas ito kung paano ka namumuhay ngayon. So, ayan, ngayon evaluate mo yung sarili mo. Diba? Oo nga, no? Ganun pala ako. So, yun. Sa gitna ng pagsubok na ito, so kung na-evaluate mo ni sarili mo, gusto ko sabihin sa inyo na si Lord is concerned naman siya sa ating concern si Lord sa atin. Diba? Nire-remind lang tayo ni Lord. Hindi kanya kinukondem. Medyo palaaway ka nung mga unang linggo ng quarantine. Naway mo yung gobyerno. Second week, medyo nangungusap na sa'yo si Lord na huwag ka nang mangialam dyan, akong bahala sa'yo. Kung bahala sa bayarin mo, sa bahay, sa kuryente, tubig. Ayan. Medyo nag-worry ka sa mga ganung bagay. Ayan. I-remind sa atin ng Lord na tayo ay pagharian dapat. Ayan. Pinagharian na niya tayo. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, pinagharian ka na ng Diyos. Yan, pinagharian ka na. So, kapag pinagharian ka na,
sino yung nasusunod? Di ba? Kasi pag sinabi natin Kingdom of God, ibig sabihin kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, pag sinabing kaharian ng Diyos, merong hari. Sino yung hari? Di ba ang ating Panginoong Yesus? So yan. Kaso ang nangyayari, ito kung naalala mo nung pinatanggap ka ng pastor mo, kaibigan mo, or kung hindi ka man tumanggap, di ba? Ito yung pagkakataon, di ba? Yung pagtanggap natin sa Panginoon through prayer, sinasabi natin, Panginoon, ikaw na po yung maghari sa aking puso bilang Panginoon na tagapagligtas. So ayun, sinabi natin, nirelease ng bibig natin na ikaw na yung maging hari. Pero may times pa rin na parang ganito yung sinabi mong hari, parang ano rin, sinabi mo na si Lord na yung mag-drive ng buhay mo. Pero minsan inaagaw natin yung manibela kay Lord. Lord, ikaw na bahala, ikaw na magmaneho ng buhay ko, na yung kalooban mong masunod. Pero minsan, Lord, ang sarap nung may gusto pa akong gawin, pwedeng pahiram muna ng manibela. Parang gustong pambalikan yung konting kasalanan na ginagawa mo, yung mga bisyo mo, yung mga hidden sin mo. Yung mga times na ganun nakikipag-agawan ka pa ng manibela kay Lord. Pero pag pinagarian ka na ng Panginoon, dapat sumusunod tayo, nag-obey tayo doon sa Kanya. Pag pinagarian ka ng Diyos, una sa lahat, hindi ka takot. Baka si takot pa yung naghahari, di ba? Lalo sa panahon yun, baka si worry pa yung naghahari. Ang worst, baka si kasalanan pa yung naghahari, di ba? My point is, kapag pinagarian ka na, ang ginagawa mo ay yung kalooban at katwiran ng Diyos. Ayan, hindi yung lumang katauhan pa din ang nasusunod, yung, di ba, palaway ka pa rin sa mga barangay pag kinanapan ka ng quarantine pass. Di ba? Huwag mo awayin kasi sila ay may sinusunod lang din yung mga yan. At para di sa ating kaligtasan yan. Parehang complain, di ba? So nakakasawa na rin yung sobrang complain. Pero ito di ko pinopromote kung sino mang sa presidente natin ngayon, di ba? Kung isipin mo lang, ilalagay mo yung posisyon mo sa posisyon niya, siya hindi natin siya narinig na nag-complain. Ikaw, problema mo sarili mo lang, baka sarili mo nga lang. Kung may baka pamilya mo lang naman. Tingnan mo, kung titingnan natin yung presidente, hindi siya nagko-complain, pero ang problema niya yung bansang Pilipinas. 'Di ba? Kung may times nga na naiyak ako sa niya, kasi karamdam ako ng awa. Na sabi niya sa speech niya na may times na gigising siya, ihina lang, tapos di na makakatulog. Kasi inisip niya kung saan siya kukuha ng pera para pakainin ng bansang Pilipinas. So, yung niya, yung ganong sinabi niya, parang tatay. So, yun po, parang siya nga hindi nagko-complain, ikaw pa kaya na sarili mo lang, diba? Pero hindi naman kita masisisi dyan kung ka. Pero ngayon, kung narinig mo na ito, si Lord concerned siya. Ito lagi ko sinasabi, wag daw tayo, sabi ni Lord, wag tayo mag-worry. Kasi nga yung ibon, di ba yung ibon, sinasabi niya, pag binasa mo yung simula sa verse nito, yung ibon nga hindi niya nagpapagal. Walang kakayanan. Pero ano sinasabi? Pinapakain ng Diyos. Binibigyan ng tirahan. Ikaw pa kaya nagigit ka sa mga ibon. Sakit yung kagandahan sa mga news ngayon. Hindi tayo nagkukulang sa pagkain. May isang lugar na probinsya kung saan hindi magkanda uga-ugaga yung mga mangingisda dahil sobrang dami. Halos isang banyera na isda
binibenta 100 piso. Samantala sa atin dito, kilo lang yan sa pag binaba dito sa Metro Manila. Diba? Hindi nagkukulang ang Panginoon. Diba? Kaya, yun nga, bawas-bawasan yung pagko-complain. Lalo na, sinasabi mo, pinagharian na ako ng Diyos, kilala ko yung Diyos. Diba? Yung attitude ng na pinagharian ng Diyos. Hindi siya reklamador. Diba? Positive. At puro encouragement yung maririnig mo. Full of wisdom. Diba? Kaya, ito yung time na actually, nasa bahay lang naman tayo, diba? Ibabad natin sarili natin sa salita ng Panginoon. So, yun nga po, balikan natin. Kingdom of God. So, sabi dito, pagsikapan nyo na kayo ay pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Yun nga yung will ng Panginoon. Yun yung kaharian ng Lord. Kung ano masunod. Ang masunod yung kanyang kalooban. Ayan. Basahin natin sa Lucas chapter 17 verse 21. Sabi dito, ayan, ang kausap dito ni Jesus is yung mga Pariseo. Ang sabi dito, minsan si Jesus ay tinanong ng Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng kaharian ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. At wala ring magsasabi, nagsisimula na roon, rin o rine. Sapagkat ang totoo ay nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng nananalig sa Kanya. Yun po. So, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, pinaghaharian tayo ng Diyos. Ayun po. In effect, lalabas yan yung outworking ng faith mo. Lalabas at lalabas yan sa attitude. Diba? Ito lang, kung iisipin natin na yun, yung mga Aita, diba? Yung mga Igorot, diba? Yung mga tribo-tribo na sa mga isolated na lugar ng mga probinsya. Sila nga kita mo yung pamumuhay nila, pero sa pamumuhay nila may pamamaraan sila. Diba? Hindi sila nagko-complain. Pero ikaw na higit ka na may alam, may talino, na higit sa kanila, pero nagko-complain ka pa rin. So, yun. Napakalaga yung kalooban ng Panginoon. Na yun yung sinusunod natin. Hindi lang kalooban eh. Sinabi pa nga yung sa ibang translation nito is katwiran. So, kailangan matuwid tayo. O bagamat di tayo perfect, pero pagsikapan natin kasi yun yung evident nung paghahari ng Diyos na tayo ay namumuhay base sa kanyang katwiran. Yan yung pinagharian ng Diyos. So, ayan. Tandaan nyo, ang pinagharian ay sumusunod sa kalooban at namumuhay sa kanyang katwiran. Kaya nakakaranas ng kapayapaan. Rhyme yun kapayapaan. Ayan kalooban, katwiran, kapayapaan. Sumusunod ka sa kalooban at namumuhay ka sa kanyang katwiran, makakaranas ka ng kapayapaan. Diba? So ako po, personally, tricycle driver. Ngayon, narinig ko yung bali-balita. SWD. Diba yung amelioration. So, 5,000 to 8,000. Yan. So, ako, personally, di ko na siya na-expect. Bagamat kailangan malaking bagay para sa akin. Praise God kung dumating. Pero, thank God pa rin kung hindi siya dumating. At least kasi pag in-expect mo siya, yung mga bagay, lalo na pag pera, di ba?
minsan ma-disappoint ka lang. 'Di ba? Maaaring hindi ka mamatay sa COVID, hindi ka mamatay sa gutom, 'di ba? Pero sa stress na yung sobrang pag-iisip mo, 'di ba, diyan nati-trigger lahat ng sakit. So, ayun nga, na huwag tayong mag-expect ng mga malalabong bagay, 'di ba? So, hindi ko sinasabi na hindi siya darating, pero ako, dumating man o hindi, thank you kung darating. Kung hindi dumating, okay lang. So, alam ko hindi naman ako gugutumin ng Panginoon. At makakaranas pa rin ako ng kaginhawaan. At least, payapa ako. Ngayon pa lang tinanggap ko na hindi darating. Hindi masakit sa akin yun. Kaysa in-expect mo, sasaktan ka lang. Iba naman yung bibigay sa ni Lord, yung asahan mo. Diba, may sinasabi nga, God moves in mysterious ways. Diba? Parang kanta lang. So, yun po. Yung kaharian ng Diyos kailangan makikita sa atin. Dito natin mapapakita na kung gaano katatag yung mga taong meron siyang kingdom mindset. Diba? So, napakalaga yung kingdom mindset at kingdom living, pamumuhay basta sa kaharian ng Diyos. So, hindi ka nag-worry, diba? Hayaan mo yung mga tao na nag-worry. I'm not saying na hayaan, pero tulungan natin na lalo na tayo mga Kristiyano na makapag-encourage sa kanila, makapagbigay ng konting salita ng Panginoon. So tayo kasi pag kingdom living ka talaga, ikaw yung inspiration, ikaw yung makapagpalakas ng loob. Kung meron ka nga, ikaw rin yung magbibigay sa kanila. Yung minsan, di ba, yung isa sa pagdating sa giving, di ba, sinasabi ko lagi, Macedonian Church, di ba? Kasi higit pa sa kapayapaan ng Panginoon yung kasapatan nila eh. Yung kasapatan nila, yung kapayapaan ng Panginoon, more than dun sa binibigay nila kahit kailangan na kailangan nila. So, yun po yung makikita natin na sila yung pinagarian talaga ng Panginoon. Diba? So, yun po. Ito po yung pangalawa. Then, pangatlong puntos natin, pangangailangan. Parang tapos na ako dito. Yun po. Yung una natin ay pagsikapan. Diba? Pagsikapan ng alin? Na tayo ay pagharian ng Diyos. Then, shall be added unto you. Ano yun? Sabi nga, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Bonus na lang pala yan. Ibig sabihin, yung primary is yung ikaw ay pagharian. Secondary na lang po ito yung ating mga pangangailangan. Na hindi mo kailangan may pag-away kung wala kang relief goods. Diba? So, naunawaan ko yung inyong sitwasyon. Huwag ka makipag-away kung no pay, no work ka. Diba? Huwag kang magwala kung ayaw kang palabasin pag wala kang quarantine or etc. So, ayan. Ano ba ang ibig sabihin ni Lord, diba, na shall be added? Diba? Which means, to follow or secondary. Si Lord concerned siya sa uri ng pamumuhay mo. Concerned si Lord sa uri ng pamumuhay mo. Hindi sa pangangailangan mo. Na sa pangangailangan mo, nakikipagtalo ka. Kasi, ito, si Lord din naman yung magbibigay mo. Kaya nga, secondary lang. Ayan, concerned siya sa inyong character. Diba, sa intellectual mo aspeto, sa emosyon, and then sa will mo, na dapat kingdom mindset tayo. Ayan. Dapat lagi nating inisip na tayo ay pinagpala, hindi pagkukulangin. Kung takot ka, ako alam ko kasama kong Panginoon, diba? Sinabi naman ng Lord yan. Kasama natin ang Diyos. Ang Diyos
hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Ito yung mga pangako ng Diyos na kaya pinanghawakan natin, lalo na sa sitwasyon natin na to. Ito yung matibay, diba? Kasi makapangyarihan ng salita ng Diyos. Alin pa? Yung may mga worry ako na hindi na kaya, diba? Yung parang hindi na ako kaya suportahan ng government. So tanggal natin sa isip yan. Helpless na yung bansa natin, tanggalin natin sa isip yan. Diba? Our God is omnipotent. Walang mahirap sa Panginoon. Pag binasa natin yung sa Jeremiah chapter 32 verse 27, sabi doon, walang mahirap sa Panginoon. Walang mahirap. Lahat kaya ng Panginoon. Dahil He is our sovereign God. The whole power, dominion, and authority is under yan ng Panginoon. So yun po, hindi ka mauubusan, di ba? Our God is Jehovah Rapha. Kung may sakit, kung may kakilala ka na karanas ng COVID, di ba? Ipanalangin mo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Makakaranas siya ng kagalingan. Concern yan si Lord sa ating mga yan, sa pangangailangan na ganyan. Our God is Jehovah Jireh, our provider. Who provide ng Lord yung ating mga pangangailangan. Ayan. At yun nga, wag kang ang encouragement ko sa mga nakakarinig, tayo ay mahal ng Diyos. May magandang plano siya sa atin. Diba? Bagamat ito nga, nandito tayo sa sitwasyon na may kabigatan pa rin. Pero aayusin din ng Panginoon. At laging plano pa rin niya ang mangyari. Ang importante lang ngayon, tayo, no matter what happen, o ito na ba yung end ng scripture, diba? Hindi ko masasabi directly, pero napaka-importante na sigurado tayo na tayo ay pinagarian ng Panginoon. Diba? Wala nang worry, wala nang complaining, kasi ako ay pinagpala, iningatan, pinili, pinagaling. Ideklara mo sa sarili mo yan na huwag mo isipin na walang-wala ka dahil ipoprovide ng Panginoon lahat ng pangangailangan. Our God is God of all knowing. Alam ng Diyos lahat yan. Hindi bulag, hindi bingi, hindi tulog ang ating Diyos. So yun po, pinagpala ka, iingatan ka ng Panginoon, magtiwala ka lang sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na siyang ating mediator, na siya ang kinalulugdan ng ating Amang nasa langit. So lahat ng access ni Jesus ay bibigay niya sa iyo dahil yun nga, lahat ng sacrifice niya sa cross is hindi yun nawalan ng kabuluhan. Ikaw yung reason, ikaw yung kabuluhan, kaya siya nagpapako sa cross. Kaya po, yun lamang po sa umagang ito. Maraming salamat po at mag-ingat po tayo. God bless po.